Yo, what's up mga master? Mark Music here. May tanong dito. Pwede daw po ba kahit iba-ibahin yung target note? Yun, yung sabi niya. So bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo to o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Gagawa ka kumbaga ng solo tapos hindi mo masapol yung mga target note or siya yung nasa triads natin ng ating bawat chords. So meron na tayong turo about dyan sa triads mga master. Sana mapanood nyo yung mga master para malaman nyo ang mga target note na tinatawag sa solo. Yung sabi ng ating kamaster na what if daw pag hindi matarget yung mga target note. Wala pong problema yun mga master. Actually, walang problema basta nandun ka sa skala mga master at walang nagbabawal sa atin doon. Ang kagandahan lang kasi pag meron kang target note is parang meron kang inuuwi ang bahay. Parang ganun siya. Kasi pag yung nota natin or yung skill natin, ibabato natin kung saan-saan lang. Halimbawa, di natin sundin yung ating mga target note. Pwede naman siya pero something iba lang kasi ang interpret ng lalabas sa melody mo or sa solo mo. Pero hindi bawal mga master. Para malaman yung mga master, magre-record ako mga master. Meron tayong G, D, C. So merong target note tayo. Pag sa G yung chords, meron tayong G, B, D. At take note mga master, kahit saan dyan sa tatlo ang patatamain mo, walang problema dyan. Kasi yan yung mga target note niya, triads, or yung kanyang chord tone. Yan. Example mga master, iiwasan natin yung kanyang triads or chord tone. Iwasan natin. So, hindi natin i-hit yung G note at yung B note at D note pag sa G. At sa D naman, meron tayong chord tone dyan na F sharp, D at A. Kanyang third, root at fifth. So, iwasan natin yung mga nota na yun mga master pag nasa D na tayo. Tapos, pag sa C, meron tayong chord tone dyan na C, E, G. Yan. So ngayon, ibahin natin yung kumbaga lilis tayo. Pag sa G, F sharp kunin ko or C. Yan, kasi wala siya. C, F sharp, E. Yan. Yan. Yung wala sa triads ng G, yan yung patatamaan ko. Then, pag sa D naman, pag sa D, ang patatamaan ko dyan yung C. Yan. Kasi, nasa scale tayo mga master ng G. Ito. Pag chord progression natin na ganun mga master, ang pinaka-root natin is G. So, nasa scale tayo ng G. So, sa D, C yung patatamaan ko. Iwasan ko kasi yung F sharp, A at D. Iwasan ko siya. So, ang gagawin ko, C, E, yan. B, yan, pwede rin ako dito. Tapos pag sa C naman ako, iiwasan ko yung C at E, G. So, pag sa C ako, try ko, dito ako F sharp, tapos mag-D rin ako, yan. Kasi wala siya doon. Tapos A, pwede ako mag-A. So, ito na mga master. So, ang aking target note ngayon is yung wala sa chord tone, wala sa triad. So, pag sa G, F sharp ako. Yan yung aking target note. Kumbaga, target note ko na siya. Pag D naman, paglipat ng chord sa D, dito ako sa C. Yan. Kasi siyempre iwasan natin yung kanyang chord tone na yung triads. Ito. Tapos sa C ako, mag-A ako. Yan. So, unang phrase ng ni-record natin ngayon is mga target note muna natin. Yung wala sa ating chord tone. Then pangalawa, gagawa ko ng combination scale, siyempre ng major scale ng G. Try natin mga master. Target note muna. 1.
C. Ganon siya mga master pag wala sa chord tone yung ating mga target note or wala dun sa triads ng chords. Pero actually, pwede naman yon natin gawin kasi nasa scale pa rin ng G, pero iba lang yung interpretasyon niya. Kumbaga, medyo lihis pakinggan, although nasa scale siya. O, ito naman ang sunod ko na example mga master. Doon na tayo tatarget sa ating chord tone. So, sa G natin, meron tayong B at meron tayong F sharp sa ating D. Yan, kasi kasama siya. Pag sa C tayo, meron tayong E. Yan, try natin mga master. 3, 2, target note. 1. Kombinasyon. Yan. Makakagawa ka ng melody. Magandang melody yung magawa mo kasi pasok siya doon sa chord tone or sa triads. Sakto sa paglipat ng mga chords. Kaya mahalaga talaga pag alam natin yung ating target note. Kumbaga, alam natin kung anong nota ang itatarget natin na papasok siya sa ating chord progression. Kasi maganda kasi papakinggan pag yung mga solo natin is pasok sa chord. Kahit nga isa-isahin mo lang ito yung tatlo na to, makakagawa ka na ng melody. Example, sa G natin meron tayong G, B, D. Yan. Tapos sa D natin meron tayong triads na D, F sharp, A. Tapos sa C meron tayong C, E, G. Try natin mga master. 1. Diyan pa lang sa chord tone, sa triads, nakakabuo na tayo ng melody na sakto sa pandinig. Master, may tanong pa na lahat ba ng target note natin is sa third natin kukunin? So, hindi yan, master. Depende po yan. Kaya nga sinabi ko kanina, yung triads or chord tone na meron tayong root, third, fifth. Kahit saan dyan sa tatlo, walang problema, walang magbabawal. Sige, example tayo mga master. Yung una natin mga master is tatarget ko muna yung mga third niya. So, sa ating G, meron tayong B na third. Yan, kahit saan dito, yan, octave, walang problema. Kahit saan nyo kunin yung inyong target note. Basta alam mo yung fretboard mo. Pag sa D naman tayo mga master, meron tayong F sharp na target note. Kasi yan yung third niya. At sa C tayo, E, kasi yan yung target note natin sa C, yung kanyang third. At pag pangalawang phrase niya mga master, sa fifth. So, ang fifth ng G is D. Yan. Yan, walang problema. Kahit saan yung kukunin yung inyong D na fifth sa chord natin na G. Tapos, paglilipat siya sa D, ang fifth ng D is A. So, yan. Depende rin sa inyo. Kahit saan yung kukunin sa fretboard. Basta alam nyo yung fretboard. Yung mga nota dyan. Sa fifth naman ng C, yan, is meron tayong G, yan. 2, 1. Fifth na. Yan, root. So, wala pong bawal kahit saan dyan sa tatlo na nota dyan sa ating chords or triads or chord tone. Wala pong problema kahit saan natin kukunin dyan sa tatlo. Ang importante lang kasi sa alam mo yung target note mo, alam mo yung uuwian mo kasi para sasakto siya doon sa melody. At
may inuuwian ka lagi. Hindi lang kahit saan ka lang pakalat-kalat, di ba mga master? So, sana nagbigay ito ng ideya sa inyong mga master yung simple tutorial natin na ito mga master. This is Mark Music. God bless you. Peace out.